day everyone! Ngayon ay aming tatalakayin ang gabay sa pagbuo ng balangkas conceptual at ang iba't ibang uri ng batis ng impormasyon na ginagamit sa pananaliksik. Sa pagbuo ng balangkas conceptual ay may mga hakbang na kailangan sundin. Una na nga dito ay ang pumili ng paksa. Sa pagpili ng paksa, ang pinakamahalagang sangkap sa pagdidisenyo ng balangkas conceptual na ginagamit sa pag-aaral. Dito pa lamang ay kailangan maging malinaw na kung ano nga ba ang nais natin pagtuunan ng pansin. Lagi naman sinasabi sa atin na sa pagpili ng paksa ay dapat interesado tayo at may kaugnayan sa kasalukuyang sitwasyon. Ang ikalawa ay magbasa. Mahalaga ang mga literatura at mga kaugnay na pag-aaral sa pagbuo ng konsepto ng isang pag-aaral. Dahil sa pamamagitan ng pagbabasa ay nakakakuha tayo ng mga ideya at mga impormasyon na magiging gabay sa pagbuo ng balangkas. Dito rin natin malalaman kung ano na nga ba ang mga nagawa na ng iba at kung saan tayo maaaring magdagdag ng ibang kaalaman o pananaw. Ang ikatlo naman ay tukuyin ang mahalagang variable na maaaring gamitin sa pag-aaral. Maaaring matukoy ng mananaliksik ang mahalagang variable na pwedeng gamitin sa kasalukuyang pananaliksik na kanyang ginagawa. Matapos ang pagbabasa ay kailangan matuloy ng mananaliksik ang mga variable o mga salik na maaaring makaapekto o may kaugnayan sa isinasagawang pananaliksik. Ang variable ay maaaring maging independent at dependent variable. Ang independent variable ay ang sanhi o dahilan, at ang dependent naman ay ang epekto o resulta. Ang ikaapat ay bumuo ng balangkas conceptual batay sa mga variable na nakuha sa mga binasang literatura at pag-aaral. Ang mga suliranin ng pag-aaral ang magsisilbing pamantayan sa pagbuo ng balangkas conceptual. Dito naman pinagsasama-sama na ang mga mananaliksik ang mga ideya at variable upang makabuo ng malinaw ng representasyon ng ugnayan ng mga ito. Ang mga suliranin ng pag-aaral ang nagsisilbing batayan at pamantayan sa pagbuo ng balangkas conceptual. Ito ay ang nagsisilbing gabay sa buong pananaliksik. Ipinapakita nito kung paano nga ba nag-uugnayan ang mga variable upang sagutin ang mga tanong ng pag-aaral. Mga batis ng impormasyon. Ito ay may tatlong uri. Ang una dito ay pangunahing batis. Ito ay tumutukoy sa mga unang kamay ng mga impormasyon batay sa karanasan at phenomena ng tao o mga tao. Ang pangunahing batis ay mahalaga dahil ito ay tunay at hindi pa nababago ng ibang mga mananaliksik. Ang halimbawa nga nito ay panayam, survey, observation at mga tala-arawan. Ang ikalawa ay sekundaryang batis. Ito naman ay tumutukoy sa mga impormasyong nakasulat hinggil sa pangunahing batis o impormasyon. Ibig sabihin nito ito ay pagsusuri, paliwanag o interpretasyon ng mga naunang datos. Ginagamit ito upang makakuha ng mas malawak na pananaw at suporta sa pangunahing impormasyon. Ang halimbawa naman nito ay artikulo sa dyaryo at mga research papers. Ang ikatlo naman ay tersyaryong batis. Ito ay ginagamit upang organisahin at hanapin ang pangunahin at sekundaryang batis. Ang layunin ng tertiary nito ay tulungan ng mananaliksik na mas madaling mahanap ang mga kaugnayan ng pinagkukunan ng impormasyon. Ang isang halimbawa nito ay database ng journal. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay mga salik upang matukoy kung ang impormasyon ay nanggaling sa pangunahing sekundarya o tersyaryang batis. Una, oras, panahon kung kailan itinala ang pangyayari. Ito ay tumutukoy sa eksakto, petsa, oras at lugar. Kung saan naganap ang isang kaganapang mahalaga ito upang magkaroon ng malinaw na
pag-unawa sa konteksto ng pangyayari. Halimbawa, noong ika-15 ng Marso 2020, sa ganap na ika-6 ng gabi, nagkaroon ng malakas na lindol sa Metro Manila. Dito malalaman natin yung mga kung kailang petsa, oras, at lugar. Ito yung mahalaga rin upang mas malaman natin yung mga impormasyon na mahalaga. At ito yung nakatulong upang mas mapalinaw yung mga impormasyon kung kailan ito nangyari. At ang layo na rhetorical ng nakasulat na artikulo, ito ay ang intentional o layunin ng manunulat sa pagsulat ng isang artikulo. Maaari itong maging layunin ng manunulat na magbigay ng mga impormasyon o mahikayat o makakuha ng atensyon o magpahayag ng kanyang saloobin o magbigay ng idea o impormasyon. Narito yung mga halimbawa, katulad na ng ang layunin ng artikulong ito ay upang maipaliwanag ang mga epekto ng climate change sa Pilipinas at hikayatin ang mga mamabasa na kumilos upang labanan ito. Pangatlo, konteksto ng napaham na nagsasagawa ng panaliksik. Ito ay tumutukoy sa background o kalagayan kung saan isinasagawa ang isang panaliksik, kabilang dito ang problema na naisolusyonan ang mga naunang pag-aral. Kaugnay dito yung mga paksa na at ang mga teorya o konsepto o ginagamit. Yung for example, yung panaliksik na ito ay isinasagawa upang malaman ang mga dahilan kung bakit mataas ang bilang ng mga kabataan na Pilipino na nalulung sa social media. Dito natin parang yung pagkuha ng isang impormasyon ay atin dapat kailangan kung ano dapat yung pwede natin maging solusyon. Gabay sa paggamit ng estilong APA. Ang American Psychological Association o APA ay isang estilo ng pagsulat at pagformat ng mga papel sa akademiko at pananliksik. Ito ay malawakang ginagamit ng mga larangan ng psikolohiya, agham, panlipunan at iba pang disiplina. Mga sangguniang alituntunin para sa may akda. Iwalay ang inisyal at lagyan ito ng tuldok. Sa estilo ng APA, ginagamit ang unang titik ng unang pangalan at gitnang pangalan ng may akda na sinusundan ng tuldok. Narito ang halimbawa. Pinaghihiwalay ng kuwit at ampersand ang maramihang may akda. Kapag may dalawa o higit pang may akda, pinaghihiwalay sila ng kuwit at ginagamit ang ampersand or and bago ang huling may akda. Ikatlo, ilagay ang pangalan ng may akda sa parisukat na kawing or bracket. Kung ang isang maraming may akda ay may katulad na apelyado at inisyal, kapag may dalawa o higit pang may akda na may parehong apelyado at inisyal, inilalagay ang pangalan ng may akda sa bracket upang maiwasan ng kalituhan. Petsa. Alituntunin ito sa paglalagay ng petsa. Tumutukoy ang petsa sa araw ng paglathala ng papel. Ang petsa ng paglathala ay tumutukoy sa taon ng paglathala ng papel o artikulo. Kung hindi alam ang petsang, isulat ang ND bilang katumbas nito. Kapag walang nakasaad na petsa ng paglathala, ginagamit ang ND or no date sa taon ng paglathala. Mga elemento ng sanggunian, mga pangalan ng may akda, pamagat ng aklat o artikulo, taon ng paglathala, publisher o tagalimbag. Ang publisher o tagalimbag ay dapat na nakasulat sa tamang format. Ang pangalan ng may akda, ay dapat nakasulat sa tamang format tulad ng ang una ay apelyedo, at kasunod ay unang pangalan. Pamagat ng aklat o artikulo. Ito ay dapat na nakasulat sa tamang format tulad ng italics para sa mga libro at panipi naman para sa mga artikulo. Taon ng paglathala ay dapat na nakasulat sa tamang format tulad ng nasa loob ng parenthesis. Sa paggamit ng mga sanggunian, mahalagang tiyakin na ang lahat ng mga pinagmulan ay nakalista at na-format ng tama.
Ang wastong pag-format ng mga sanggunian at pagsipi ay nagpapakita ng profesional at credibility ng mananaliksik. Mahalagang sundin ito para maiwasan ng plagiarism at mapanatili ang kredibilidad ng author.